look at that. So yummy. Are you laughing? I'm gonna make our vlog, you know. I'm cutting it like this, so I want to know what love is. Hi mga ka-Berks! For today's video ay ipapakita namin sa inyo kung paano namin iluluto ang nabili naming seafood sa Costco. First time nga pala naming nakakita ng lobster sa Costco at nagka-crave kaming magbabarkada, kaya naman yun, pumunta na kami sa kanilang apartment para lutuin ito. Wala nga pala sa plano namin ang magluto ng seafood for today, pero dahil nga nagkaayaan kami sa Costco dahil naubusan daw sila ng sabon panglaba, kaya naman sumama na ako at nakihada. Sa mga oras na yan ay naghahanap na nga ako ng pampukpok dyan sa matigas na part ng lobster na yan. Dahil yung nabili namin na lobster na yan ay luto na nga siya, ay ginawa namin is gagayatin na lang siya ng ganyan, paghiwa-hiwalayin, puputulin, and tatanggalin yung mga kinembular niya para manuot yung lasa mamaya kapag ginisa na siya. And ayan na nga, for the takeover naman dito ang aking Disney princess na friend, para daw siya na lang ang magpupukpok kasi siya ang may-ari ng bahay. So may house rules sila, kaya naman pagbigyan na natin. Nagdidiskusyon nga kami dito kung tatanggalin pa ba namin yung mga galamay niya or as is na lang na ganyan, na hiniwalay namin yung katawan sa ulo. And yun, napagdesisyon na namin na total, tayo lang naman din naman ang kakain yan, ganyan na lang. Pahirapan na lang natin ang sarili natin kung paano yan kakainin mamaya. And we're gonna figure it out. At ito na nga yung part na pupukpukin ni Frenny, yung mga matigas na part ng lobster. And sa part na ito, for the talsik everywhere na nga ang ganap namin dito. Kasi medyo makatas siya, kaya naman magtatalsikan talaga. Tsaka mas okay itong ganito guys, na kapag bago nyo siya igisa is pupukpukin nyo na siya para hindi na kayo mahihirapan o maiistorbo mamaya pag kinakain nyo na. Ayan, next naman is yung hipon. Nilinisan lang namin yan. And ayun na nga yung mga napukpok na lobster. And ayan na yung tahong. Una, nag-get ako ng sibuyas, bawang, and sili. Oh, transition. And yan yung pinaka main ingredients, yung curry leaves and spring onions. Oh, get na agad. Galing! Next ay naglagay na kami ng mantika sa pan para umpisahan na ang paggigisa. And then naglagay lang ng butter. Sorry naman sa butter namin, mukhang luray-luray na. Kasi kanina pa yan nilabas namin, bigla na lang siyang naging ganyan. And then ang next na ay ilalagay nyo na yung curry leaves. Kayo na lang ang magtansya kung gano'n nyo ka tapang gusto yung lasa ng curry. Lang din siyang lasa ng dahon ng dayap o ng lemon sa atin dyan sa Pilipinas. Pero same lang din naman. Pero may pagka-curry nga rin naman. So kayo na lang ang magtansya. Yan, dahil nga mahilig kami sa ganyan and healthy living na rin kunwari, dinagdagan pa ni Chris. Si Chris nga pala ang chef namin for today's video. Pag naglalagiti ka na ng ganon, ay pwede nyo na yung isunod ang next ingredients. Yan, ganyan. Medyo pa browning nyo lang siya. And then next, nakalimutan ko sa main ingredients is itong red egg. Tatanggalin nyo lang yung pula and yun lang ang kailangan nyo. And then you make durug it like that. Ayan, pag mukhang ebox na yung consistency niya, goods na yan. Joke lang po. Ingat! We're almost there guys. After madurog ng red egg, ay lalagyan mo siya ng evaporated milk. Ikaw na ang bahalang magtansya din kung papaano. Basta yung parang creamy na sticky na consistency is good na yon. Kapag ganyan na yung consistency guys, ayan, pwede na yan. And then nilagyan lang din namin siya ng shrimp stock. Optional lang naman to guys, kung ayaw nyo, okay lang din. And for the mekos-mekos lang para maghalo sila at matunaw na. And ito na, balik tayo sa paggigisa. Pag ganyan nang ma-brown na yung curry leaves, yan, pwede nyo nang ilagay yung sibuyas, bawang, and sili. As you can see, pinagsabay-sabay na namin yung paglagay ng bawang, sibuyas, at sili. Kasi ganun lang din yun, for the naiinip ang person at para sa mga gutom na. Pero kayo, kung gusto nyo pa-crispihin pa yung sibuyas, bawang, or kung gusto nyo mauna yung sibuyas or bawang, nasa sa inyo yun.
Nakalimutan naming pakuluan kanina yung shrimp ay ito na nga ang una naming igigisa para mamaya pag naluto siya isabay-sabay na kasabay ng kanyang mga kasabay. Okay, gets nyo ba? And ito naman ay optional lang. Naglagay din kami ng Canada Dry, konti lang. Kung gusto nyo naman din maglagay, okay lang din. Or Sprite. Pag ganito na yung kulay niya, yan halo-halo lang. Pwede na nating ilagay dito ang tahong. Ayan. Pagkalagay nga natin ang tahong dyan, ay konting mekos-mekos lang and takpan nyo lang din siya kasi nga napakuluan na siya kanina, so ang hinihintay lang natin dyan na maluto ay yung shrimp. And ayan, dahil luto na nga rin kanina yung nabili namin na lobster, ay siya na yung pinang-ibabaw namin. After nga nyan, masimmer ng konting minuto, ay ilalagay na natin yung mixture na pinaghalo-halo natin kanina. Ito talaga guys ang magpapasarap dito kasi ito yung main ingredients, pati yung lasa at aroma ng curry leaves. Yan, nakikita nyo ba yan? Kung paano kumulo, nakakatakam, 'di ba? And for the last part, ayan na po, ang ilalagay natin ay ang onion leaves. And yan, halu-haluin lang natin para lumasa siya sa ating niluluto. And eto na, ready na for plating. And this is the final plating. Once again guys, here are recipe for today's video. Mixed seafood with curry leaves and salted egg. Tara, kain tayo! Ayan guys, in-enjoy na namin ang dinner namin dahil kailangan ko na uling umuwi ng mga oras na yan. Ganito lang namin ini-spend ang time namin na magkakasama. Kaya naman kung gusto niyo pang makakita ng ganito, see you on our next vlog guys. I hope you learned something for today's video. Bye!